Kung hindi tumugon ang Pilipinas ng gabing iyon, maaaring naging isa lamang kaming numero, 314, na buhay na nawala sa radar ng mundo. Nang gabing iyon, ang internasyonal na eroplanong aming sinasakyan ay nagkaproblema sa sistema ng makina sa himpapawid. At ang mas nakakatakot pa sa salitang aberya ay ang katotohanang walang mapaglalapagan. Sunod-sunod na malalaking paliparan ang tumanggi sa amin sa mga kadahilanang tila makatwiran. Masamang panahon, mga alituntunin sa kaligtasan, at kahandaan ng sistema. Ngunit sa sabungan ng piloto, ang oras ay binibilang ng paubos na gasolina sa bawat minuto. Ang 314 na pasahero ay walang kamalay-malay na ang katahimikan sa loob ng cabin ay nababalot na ng desperasyon ng mga tripulante at sa sandaling maging ang mga may karanasang tulad ko ay nagsimula ng mawalan ng pananampalataya, isang boses mula sa radyo ng Pilipinas ang marahan, maikli at malinaw na nagsabing, "Handa na kami. Ibaba ninyo ang eroplano." Hindi lamang iyon pahintulot na lumapag, kundi isang sandali na nagpakita sa amin ng katotohanan. Sa panahon ng krisis, ang tunay na pamantayan ng isang bansa ay hindi nasusukat sa mga patalastas, kundi sa paraan ng kanilang pagprotekta sa buhay ng mga dayuhan. Nang gabing iyon, bago gumuho ang lahat, ako pa rin ang dating ako, isang babaeng taga-Poland na naniniwala sa mga alituntunin, sa pagsasanay at sa paniniwalang walang mas nakakatakot sa himpapawid, kundi ang pagpapanik ng sariling mga tripulante. Ako si Kasia Nawak, ang punong flight attendant, at sa loob ng 13 taon, ang buhay ko ay umikot sa mga malalayong lipad sa pagitan ng Europa at ng iba't ibang panig ng mundo. Pabago-bago ang mga lungsod at paliparan ayon sa iskedyul, ngunit ang aking tungkulin ay hindi nagbabago. Panatilihin ang kaayusan sa kabin, kahit na ang sarili kong puso ay nanginginig. Marami na akong napagdaan ng emergency, isang pasaherong nawalan ng malay sa kalagitnaan ng biyahe, isang sanggol na kinumbulsyon, dahil sa mataas na lagnat, masamang panahon na halos ikataob ng aming mga food cart at mga biglaang pagbabalik loob para sa emergency landing dahil sa mga technical na problema. Hindi ako takot sa salitang emergency dahil sa aming propesyon. Itinuro sa amin na tingnan ito bilang isang proseso, isang serye ng mga hakbang na kailangang kumpletuhin, hindi isang drama na dapat pangunahan ng emosyon. Bawat taon sumasailalim ako sa paulit-ulit na pagsasanay. Bawat taon, binabalik-balikan ko ang aming mga manual hanggang sa halos masaulo ko na ang bawat pahina. Lagi kong sinasabi sa mga nakababatang kasamahan, huwag mong subukang maging mas magaling kaysa sa sistema. Sundin mo lang ang sistema ng may katumpakan. At buong puso akong naniwala roon. Kaya naman, nang magsimula kaming lumipad ng matiwasay sa kalaliman ng gabi, wala akong naramdamang kakaiba. Ang kabin ay tahimik sa paraang gustong-gusto ng mga taong nagtatrabaho sa eroplano. May mga batang natutulog na nakasandal sa balikat ng kanilang mga ina. Ang liwanag mula sa mga screen ng pelikula ay marahang tumatama sa mga mukha ng mga pasahero. Ilang matatandang pasahero na kalalapag kulang ng kumot ay ngumiti bilang pasasalamat. Isang negosyante ang abala pa rin sa kanyang laptop kahit hating gabi na. Ang ugong ng makina ay regular. Parang mahabang hininga ng buong eroplano. Naglakad ako sa hulihan para suriin ang aming mga tauhan at nasiyahan ako na ang lahat ay naaayon sa normal na takbo. Iyon ang pinakamapanganib na sandali kapag iniisip nating kontrolado ang lahat. Nagsimula ito sa isang napakaliit na senyales na marahil ay hindi mapapansin ng karamihan, ang mas mahaba kaysa sa karaniwang katahimikan mula sa sabungan ng piloto, ang bahagyang pag-aalinlangan sa boses ng isang tripulante nang tawagin niya ako sa interphone o maging ang tingin ng isang nakababatang kasamahan na nakapwesto malapit sa gitnang pinto. Tumingin siya sa akin at mahinang nagtanong, "Ma'am, okay lang po ba ang lahat?" Agad ko siyang sinagot ng, "Okay lang, Hija. Regular system check lang," kasama ang ngiting ginamit ko na nang hindi mabilang na beses sa loob ng 13 taon. Ngunit sa loob-loob ko, may nagsimula na akong maramdamang hindi maipaliwanag. Hindi ito direktang takot, kundi isang pabigat na unti-unting pumipiga sa aking dibdib. Tila ang buong 13 taon ng aking karanasan ay bumubulong na ang gabing ito ay hindi tulad ng dati. Nang tawagin ako ng kapitan sa sabungan, pumasok pa rin ako ng may profesional na kilos. Kumatok ako, at sa pagbukas ng pinto, nakita ko ang control panel na may mas maraming pulang ilaw ng babala kaysa sa karaniwan. Ang mga ilaw na iyon ay hindi kumikislap
ng maingay tulad sa mga pelikula. Ang mga ito ay tahimik at mas nakakatakot dahil nangangahulugan itong totoo ang problema. Ipinaliwanag ng kapitan sa isang napakakalmadong boses. Bumababa ang lakas ng isang makina at hindi stable ang ilang backup system. Hindi pa ito sitwasyon na babagsak agad ang eroplano, ngunit hindi na kami maaaring magpatuloy sa orihinal na plano. Kailangan naming humanap ng mapaglalapagan para sa isang emergency landing. Automatiko akong tumango. Ang katawan ko'y tumutugon ayon sa pagsasanay na isinabuhay ko na. Una kong naisip ang anunsyo sa mga pasahero. Anong mga salita ang gagamitin ko para hindi sila magpanik? Gaano karaming impormasyon ang sasabihin ko para manatiling totoo ngunit hindi magdulot ng kaguluhan sa kabin? Alam ko ang aking tungkulin. Alam ko kung anong ekspresyon ng mukha ang dapat kong ipakita paglabas. Alam ko pa kung ilang malalim na hininga ang dapat kong gawin bago pindutin ang anunsyo. Ngunit nang dumampi ang kamay ko sa pinto ng sabungan, napansin kong nanginginig ito. Hindi nanginginig ng hayagan, ngunit sapat na para malaman ng isang tulad ko. At iyon ang mas nagpagulat sa akin kaysa sa mga ilaw ng babala sa control panel. Dahil sa buong buhay ko, naniniwala akong ang karanasan ay nagpapakalma sa atin. Ngunit sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang karanasan ay hindi nangangahulugang hindi ka na matatakot. Tinutulungan ka lamang nitong malaman kung paano magpatuloy kahit na natatakot ka pa rin. Bumalik ako sa cabin. Karamihan sa mga pasahero ay wala pang kamalay-malay na sa loob ng ilang minuto magbabago ang kanilang mundo. Naglakad ako sa makipot na pasilyo sa pagitan ng mga upuan. Nakita ko ang isang bata na yakap-yakap ang kanyang manika. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na inaayos ang kanyang unan bago muling matulog at isang matandang babae na tumingala sa akin na may magalang na ngiti. Nginitian ko silang lahat bilang bahagi ng aking tungkulin. Ngunit ang pakiramdam sa loob ko ay hindi na pareho. Hindi na lang ako natatakot sa problema sa makina. Nagsisimula na akong matakot sa isa pang katotohanan. Kami ang mananagot para sa kapayapaan ng mahigit 300 buhay, habang ang susunod na sagot mula sa lupa ay wala pang nakakaalam kung ano. Nakatayo ako sa harap ng anunsyo, nakatitig sa maliit na buton sa loob ng isang saglit, ngunit sa isip ko, tila humaba ang oras. Gaano katapat ang dapat kong sabihin? Kung sasabihin ko ang salitang emergency, maaaring magkagulo agad ang cabin. Kung masyado akong paligoy-ligoy at malaman nila kalaunan na hindi kami nagsasabi ng totoo, mawawala ang tiwala. Naalala ko ang sinabi ng isa sa aking mga tagapagsanay. Ang tungkulin ng isang flight attendant ay hindi itago ang katotohanan, kundi iharap ito sa paraang kayang tanggapin ng mga pasahero. Noon, hindi ko gaanong naintindihan iyon, ngunit ng gabing iyon, naintindihan ko ang bawat salita. Kaya pinili ko ang mga salitang katamtaman, magalang, at pinakamatatag na kaya kong bigkasin. Ipinaalam ko na mayroong isinasagawang system check at maaaring kailanganing baguhin ang plano ng paglapag para sa kaligtasan. Hiniling ko sa lahat na manatiling kalmado at sumunod sa mga tagubilin ng mga tripulante. Ang boses ko ay mas kalmado kaysa sa inaasahan, kahit na ang puso ko ay kumakabog ng malakas na halos marinig ko na sa aking mga tainga. Pagkatapos kong bitawan ng buton, naramdaman ko agad ang pamamasa ng aking palad. 2 nakababatang kasamahan ang lumapit, naghihintay ng utos. Tiningnan ko sila at nakita ko ang aking sarili sa nakaraan. Noong naniniwala pa akong sapat na ang pagsasaulo sa mga hakbang, inutusan ko sila ng malinaw. Ihanda ang tubig na ipapamahagi, magdagdag ng mga kumot, bigyan ng espesyal na atensyon ang mga bata at matatanda. At ang pinakamahalaga, huwag magmadali sa paglakad, huwag gumamit ng mabilis na tono dahil ang bilis ng mga tripulante ay mas mabilis na nagpapalaganap ng takot kaysa sa anumang salita. Tumango sila at bumalik sa kani-kanilang pwesto. Pinanood ko sila habang sinusubukang manatiling matatag. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang unang lamat sa aking sarili. Hindi ito lamat sa aking kakayahan, kundi sa aking dating paniniwala, ang paniniwalang kayang sakupin ng manual ang lahat. Ang paniniwalang ang sistemang aming pinag-aralan ay magdadala sa amin sa bawat sitwasyon tulad ng dati. Ang katotohanan ay, tinutulungan tayo ng manual na huwag maligaw. Ngunit sa isang gabing ang oras ay binibilang ng paubos na gasolina at ang buhay ng lahat ay nakasalalay sa sagot mula sa lupa. Ang sinusubok ay hindi lamang ang aking kasanayan o ng aking team. Ito ay ang kalidad ng mundo sa labas na sasagot o tatanggi sa amin.
At hindi ko pa alam na sa mga susunod na minuto, ang mga sagot mula sa iba't ibang bansa ay unti-unting magpapakita sa akin ng isang panig ng mundo na napakalamig bago ipakita ng Pilipinas ang isang panig na hindi ko kailanman lubos na pinahalagahan. Matapos ang anunsyo, wala akong gaanong oras para pakinggan ang tibok ng sarili kong puso dahil tumunog muli ang interphone mula sa sabungan. Tinawag ako ng kapitan. Ang boses niya ay kalmado pa rin. Ngunit bilang isang taong sanay na sa ganitong trabaho, alam kong ang kalmadong iyon ay iba na. Ito ang kalmadong nagmumula sa pag-aalis ng lahat ng hindi kinakailangang isipin, tanging pagkalkula, pagpili, at oras na lamang ang natitira. Pagpasok ko sa sabungan, ang mapa ng lipad sa screen ay pinalaki na may maraming alternatibong ruta na nagpapatong-patong, parang mga bakas ng lapis sa papel na binura at isinulat ng paulit-ulit. Ang co-pilot ay mabilis na nagbabasa ng mga datos, distansya, kondisyon ng runway, kahandaan sa lupa, at natitirang gasolina. Hindi ako nagtanong ng mga hindi kinakailangang tanong dahil kitang-kita kong lahat ay nagtatrabaho laban sa oras. Sinabi lang ng kapitan sa akin, nakikipag-ugnayan kami sa unang paliparan. Ihanda mo ang mga tripulante kung sakaling kailangan nating magbago ng plano ng biglaan. Tumango ako ngunit nanatili ako sa likuran ng tahimik dahil gusto kong marinig mismo ang sagot. Ang radyo ay may bahagyang static. Malinaw na iniulat ng kapitan ang sitwasyon. Bahagyang pagpalya ng makina, kailangan ng emergency landing. Bilang ng mga pasahero, kumpleto ang lahat ng mahahalagang impormasyon. Bawat salita ay tumpak at magalang, tulad ng itinuro sa pagsasanay. Hindi ko na malayang pinipigil ko pala ang aking hininga. Umaasa na sana'y may tumanggap sa amin. Ngunit ang sagot na bumalik ay hindi isang pagtanggap. Ito ay isang pagtanggi na napakagalang, na halos hindi mo mararamdaman ang kalamigan. Sa unang pangungusap, ipinaliwanag nila ang mga limitasyon sa operasyon sa oras na iyon, ang siksikan ng trapiko sa himpapawid, at ang panganib sa pagtanggap ng karagdagang emergency. Lahat ay tila makatwiran. Walang gumamit ng masamang salita, walang sumigaw, walang nagpakita ng kawalang katauhan. Ngunit ang katotohanan ay, isang pinto ang isinara sa aming harapan. Tiningnan ko ang kapitan. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Sumagot lamang siya ng maikli at agad na lumipat sa susunod na paliparan. Lalo nitong pinabigat ang aking dibdib. Dahil ang mga taong hindi nagpapakita ng emosyon ay kadalasang yaong mga nakakaalam na kung sasayangin nila kahit 10 segundo sa pagkadismaya, maaaring magbago ang lahat. Ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na pagtatangka ay nangyari ng napakabilis na hindi ko na matukoy kung ilang minuto na ang lumipas. Ang naaalala ko na lang ay ang pagkakatulad ng mga sagot. May nagsabing dahil sa mga limitasyon sa kaligtasan, may nagsabing dahil sa proseso ng pag-apruba sa gabi, may nagsabing kulang sa mga tauhan sa lupa, at may sumagot na tila nagbabasa lamang mula sa isang standard na dokumento na para bang ang aming kinakaharap ay hindi isang tunay na kaganapan, kundi isang kaso lamang sa listahan ng kanilang mga gawain. Hindi ako galit sa mga paliparang iyon sa simpleng kahulugan dahil naiintindihan kong lahat ng sistema ay may limitasyon at lahat ay may kani-kanilang dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, ang pag-unawa ay hindi nakabawas sa pakiramdam ng kawalan. Habang mas nagiging formal ang mga sagot, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti kaming nalalagas mula sa proteksyon ng internasyonal na kooperasyon hanggang sa ang tanging natitira ay ang malupit na katotohanan. Kung walang tatanggap sa amin, wala kaming mapaglalapagan, anuman ang nakasulat sa manual. Paulit-ulit na binabanggit ng co-pilot ang antas ng gasolina. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sa tuwing binibigkas niya ang mga numero, para itong maliliit na martilyo na pumupukpok sa katahimikan ng sabungan. Nagsimula kong maunawaan na ang tunay na takot sa paglipad ay hindi ang marahas na pag-uga ng eroplano o ang malakas na sirena tulad sa mga pelikula, kundi ang panonood sa patuloy na pagbaba ng mga numero habang ang sagot mula sa mundo sa ibaba ay hindi nagbabago. Ang oras ay nagiging nakikita sa pamamagitan ng mga numero at ang mga numerong iyon ay tapat na bumababa sa aming harapan. Bumalik ako sa cabin upang panatilihin ang kaayusan. At doon ko unang napansin ang pagbabago sa hangin sa loob. Hindi ang hangin mula sa air conditioning, kundi ang hangin ng damdamin. May mga pasaherong nagsimulang tumingin sa kanilang mga relo.
May mga tumatawag sa mga tripulante na may mga simpleng tanong na pahirap sagutin. Bakit hindi pa tayo lumalapag? Nagbago ba tayo ng ruta? Gaano tayo katagal may delay? Ang mga tanong na ito ay hindi agresibo, ngunit senyales na ang kumpiyansa ng mga pasahero ay nagsisimula ng mayanig. Sinasagot ko ang lahat ng may pinakamalambing at pinakamatatag na boses na kaya kong gawin, gamit ang mga salitang hindi nagsisinungaling, ngunit hindi rin naghahasik ng takot. Napansin ko na ang pagsagot sa isang tanong ay hindi na natatapos sa taong iyon. Ang mga mata ng mga katabi niya ay nakatutok na rin, naghihintay ng sagot, kaya't kailangan kong mag-ingat kahit sa paghinga ko sa pagitan ng mga pangungusap. Ang aking tungkulin noon ay hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi panatilihin ang istruktura ng kapayapaan sa buong kabin upang hindi ito gumuho. Napakagaling ng aking mga nakababatang kasamahan. Naglakad sila ng mas marahan tulad ng sinabi ko, yumuyo ko kapag nakikipag-usap sa mga matatanda at nag-aalok ng tubig sa mga bata bago pa man sila umiyak ng malakas. Isa sa kanila ang kumuha ng malamig na bimpo para sa isang ina na nagsisimula ng manginig ang kamay nang walang sinasabing labis. Tiningnan ko ang tanawing iyon at sabay na nakaramdam ng pagmamalaki at kirot. Pagmamalaki dahil ang aking team ay nananatiling matatag kahit hindi nila alam ang mangyayari sa susunod na kalahating oras. Kirot dahil alam kong sila, tulad ko, ay umaasa sa sagot mula sa lupa, ngunit wala pa akong maibibigay na sagot. May isang pagkakataon na isang maliit na batang lalaki ang diretsong nagtanong sa akin, "Naliligaw po ba tayo?" Ang tanong na iyon ay mas tumagos kaysa sa lahat ng tanong ng mga matatanda dahil sa sobrang inosente nito, na halos masabi ko na ang buong katotohanan. Yumuko ako para maging kapantay ng kanyang mga mata, ngumiti at sumagot, "Hindi tayo naliligaw. Hinahanap lang natin ang pinakaligtas na lugar para lumapag." Tumango ang bata na tila nasiyahan at bumalik sa pagyakap sa kanyang unan. Ngunit ang pangungusap na iyon ay nanatili sa aking isipan. Oo, hindi kami naliligaw. Hinahanap lang namin ang isang pinto na handang magbukas para sa amin. Nang bumalik ako sa sabungan, mas matindi na ang tensyon kahit walang ingay. Hindi na nagsasalita ang kapitan tungkol sa mga malawak na posibilidad. Nagsimula na siyang magsalita tungkol sa mga opsyon na isa-isang tinatanggal. Itinuro ng co-pilot ang screen at kinakalkula ang natitirang ruta. Ang radyo ay patuloy na tumutunog na may mga sagot na lalong nagpapakipot sa mga pagpipilian sa mapa. Doon ko napagtanto nang malinaw na ang nauubos sa akin ay hindi ang katapangan, kundi ang aking dating paniniwala na ang sistema ay laging may solusyon. Ang katotohanang nasa harapan ko ay mas malupit. Ang sistema ay may solusyon lamang kapag may handang makibahagi sa panganib. Nang gabing iyon, unti-unting naging malinaw ang aral habang hindi pa natatapos ang kuwento. Ang buhay ng tao ay hindi natatalo dahil lamang sa problema sa makina. Minsan, halos matalo ito dahil sa pag-aalinlangan ng isang sistemang tumitingin sa mga tao bilang isang proseso bago bilang isang tao. At habang lalong nananahimik ang mundo sa amin, hindi ko namamalayan na malapit nang marinig ang tinig mula sa Pilipinas sa paraang magpapabago hindi lamang sa sitwasyon, kundi sa paraan ko ng pagsukat sa halaga ng isang bansa habang buhay. Nang muli akong pumasok sa sabungan, ang mapa sa screen ay hindi na mukhang isang mapa ng mga pagpipilian. Ito ay nagsisimulang magmukhang isang mapa ng mga bagay na unti-unting nawawala. Ang bawat opsyon ay isinasaalang-alang at tahimik na tinatanggal, hanggang sa iilang pangalan na lamang ang natitirang posibleng lapagan. Dinama ng kapitan ang dulo ng kanyang daliri sa bawat punto sa screen nang walang imik. Inulit ng co-pilot ang mga datos para kumpirmahin. Distansya, gasolina, natitirang oras, kahandaan sa lupa, lahat ay siniksik sa pinaka-esensyal na lamang. At pagkatapos, isang pangalan ang nabanggit, Maynila, Pilipinas. Tinitigan ko ang screen ng walang imik. Hindi dahil hindi ko ito kilala, kundi dahil may sabay na gumalaw sa aking kalooban, pag-asa at isang pagtatangi na hindi ko kailanman inamin na mayroon ako. Narinig ko na sa mga lounge ng mga tripulante, sa mga usapan ng mga veteranong lumilipad sa malalayong lugar, na ang ilang paliparan sa Timog Silangang Asya ay maaaring masyadong abala sa mga kritikal na oras, na ang koordinasyon sa gabi ay maaaring hindi gaanong maayos, na kung ito ay isang tunay na emergency, mas mabuting isaalang-alang muna ang ibang mga opsyon. Walang nagsalita ng may galit, walang direktang ng maliit,
Ngunit iyon ang pinakamapanganib na uri ng pagtatangi, ang pagtatanging dumadating sa anyo ng sabi-sabi. At dahil hindi ito sapat na malakas para makonsensya tayo, hinahayaan nating maging pamantayan ito sa ating isipan. Nakatayo ako roon at napagtanto kong sa buong panahong iyon, wala akong sapat na direktang karanasan para husgahan ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon, ngunit hinayaan kong ang mga kwento ng iba ang magpinta ng larawan sa aking isipan. Tumingin sa akin ang kapitan, hindi direktang humihingi ng opinyon, kundi isang tingin ng isang taong gustong malaman kung handa kaming tahakin ang landas na ito ng sama-sama. Huminga ako ng malalim. Alam kong wala akong karapatang manatili sa aking dating mga paniniwala sa oras na ito. Wala kami sa lounge ng mga tripulante. Nasa himpapawid kami kasama ang 314 na buhay. At bawat minuto ay mas mabigat kaysa sa anumang personal na paniniwala. Dahan-dahan akong tumango at sinabing, "Subukan nating kontakin ang Maynila." Inikot ng kapitan ang frequency ng radyo. May bahagyang static bago ang lahat ay naging nakakagulat na tahimik. Napakaikli ng katahimikang iyon, ngunit sa aking pakiramdam, sapat na itong mahaba para ilagay ang lahat ng aking takot. Maikli at diretsyong iniulat ng kapitan ang sitwasyon. Problema sa makina, bilang ng mga pasahero, natitirang gasolina, at ang oras na kaya pa naming harapin ang panganib. Hindi siya humingi ng awa. Humingi siya ng isang malinaw na desisyon. Nakatitig ako sa radyo, na parabang ito na lamang ang tanging bagay sa mundo na humihinga kasama namin. At pagkatapos, ang sagot mula sa Pilipinas ay dumating. Hindi ito isang boses na nagmamadali na magdudulot ng takot. At hindi rin ito isang formal at matigas na tono na nagpaparamdam na nagpoprotekta muna sila sa kanilang sarili. Ito ay isang boses na kalmado, magalang, at may kakaibang taas ng konsentrasyon. Manila Control. Receiving. Confirm current altitude, heading, and engine status. Walang pagtanggi sa simula. Walang mahabang pangungusap na puno ng mga limitasyon. Walang puwang para isipin na naghahanap sila ng dahilan. Ang unang ginawa ng Pilipinas ay tumanggap ng impormasyon para simulan ang trabaho. Halos hindi ko na malayang muli akong huminto sa paghinga. Mabilis na ipinadala ng co-pilot ang mga datos. Sumagot ang kapitan ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig ay maikli, tumpak at malinaw, na parabang alam na nila ang kanilang mga tungkulin. Walang salitang nasayang, ngunit bawat salita ay nagparamdam sa akin na tinatanggap kami sa kanilang sistema, hindi tinatanong kung karapat-dapat ba kaming tulungan. Ilang segundo lamang ang lumipas, muling sumagot ang boses mula sa Pilipinas. Mas malinaw ngayon, at sa isang pangungusap na tatandaan ko habang buhay, "Maaari kayong pumasok. Inaayos na namin ang inyong paglapag ngayon." Hindi ko na alam kung kailan ako muling huminga. Ang alam ko lang, biglang nagbago ang hangin sa sabungan. Ang kapitan, na kanina pa'y walang emosyon, ay nagpakawala ng isang mahabang hininga. Ang co-pilot ay pumikit sandali, na parabang kalalapag lang ng isang mabigat na pasanin. Ako naman, hindi umiyak, hindi nagsalita. Nakatayo lang ako roon at naramdaman kong ang isang bagay na matagal nang naninikip sa aking dibdib ay unti-unting lumuwag. Ngunit ang mas nagpagulat sa akin, kaysa sa salitang "maaari kayong pumasok" ay ang mga sumunod. Hindi tumigil ang Pilipinas sa pagbibigay ng pahintulot. Agad silang nagsimulang magpadala ng mga utos at paghahanda ng may pagkakasunod-sunod na parabang ang buong ground team ay sabay-sabay na ginising. Ipinadala ang bagong approach coordinates, inayos ang altitude ayon sa itinakdang proseso, kinumpirma ang runway na inilaan, at sinundan ng isang pangungusap na nagpatingin sa akin sa kapitan. Naka-standby na ang medical at ground teams. Kung may mga pasahero o tripulante na nangangailangan ng tulong, ibigay agad ang paunang bilang. Alam nila ang mga pangangailangan ng isang emergency flight bago pa man kami humingi. Sa totoong mundo ng trabaho, ang profesionalismo ay hindi nasusukat sa magagandang salita, kundi sa kakayahan ng kabilang panig na isipin nang maaga ang iyong mga pangangailangan. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang kahulugan nito sa pinakamalalim na paraan. Hindi lamang binuksan ng Pilipinas ang kanilang runway, binuksan nila ang kanilang buong sistema para makibahagi sa aming panganib. Nakaramdam ako ng matinding ginhawa, at ang ginhawang iyon ay nauwi sa isa pang pakiramdam na mas masakit, hiya. Hindi hiya dahil kailangan naming humingi ng tulong, kundi hiya dahil sa aking isipan. Inilagay ko ang bansang ito bilang huling opsyon,
Gayong sa katotohanan, sila ang sumagot sa amin ng may pinakamataas na kalidad. Naalala ko ang mga sabisabing narinig ko sa mga usapan ng mga tripulante, ang sarili ko na tahimik na sumasang-ayon nang hindi man lang sinusuri ang katotohanan. At habang iniisip ko iyon, naramdaman kong may isang bagay sa aking pag-iisip na nararapat lamang na gumuho. Sinabihan ako ng kapitan na lumabas at ihanda ang cabin para sa pagbabago ng ruta. Tumango ako at lumabas, ngunit ang aking mga hakbang ay hindi na pareho. Kanina, lumabas ako sa sabungan na may pag-aalinlangan. Ngayon, lumabas ako na may dalang isang bagay na napakahalaga sa gitna ng krisis. Pag-asa na may ebidensya. Tinipon ko ang mga tripulante at maikling sinabi, pupunta tayo sa Maynila, Pilipinas, at mayroon tayong kumpletong suporta. Nakita ko agad ang pagbabago sa mga mata ng aking mga nakababatang kasamahan mula sa tensyon patungo sa determinasyon. May ilan na tumango ng mariin, na para bang nagpipigil ng emosyon. Dahil para sa isang tripulante, ang isang malinaw na pangungusap ay mas mahalaga kaysa sa 10 salita ng pag-alo. Bago pindutin ang buton ng anunsyo, huminto ako sandali at muling tiningnan ang cabin. Ang mga taong ito ay hindi pa alam ang lahat ng nangyayari, ngunit alam ko na ang kuwento ng gabing ito ay nagbabago mula sa isang kuwento ng isang eroplanong may problema patungo sa isang aral, na ang tunay na tiwala ay hindi nagmumula sa imahe o tsismis. Ito ay nabubuo sa minutong ang buhay ay nakasabit sa isang sinulid at may isang taong sumasagot ng may kapayapaan, handa na kami. At ng gabing iyon, hindi lamang radyo ang sinagot ng Pilipinas. Sinimulan nila akong turuan agad na ang pamantayan ng isang bansa ay pinakamalinaw na nakikita hindi kapag normal ang lahat, kundi kapag ang buong mundo ay nag-aalinlangan at pinili nilang kumilos bago pa man magsalita. Pagkatapos kong i-anunsyo sa mga pasahero na lilipat kami ng ruta patungong Pilipinas, hindi nagkaroon ng kaguluhan sa cabin tulad ng aking kinatatakutan. Karamihan ay tumingala lamang, nagkatinginan ng tahimik at bumalik sa pag-upo ng mas kalmado kaysa sa inaasahan. Tila lahat ay nagkaintindihan na hindi na mahalaga kung saang bansa kami lalapag. Ang mahalaga ay mayroon kaming mapaglalapagan. Ang ganitong uri ng kapayapaan ay lalo pang nagpatatag sa akin. Sinuri ko muli ang mga seatbelt, ang posisyon ng mga tripulante at bumalik sa sabungan upang ibigay ang impormasyon tungkol sa mga pasaherong nangangailangan ng espesyal na tulong. Pagpasok ko, ramdam ko agad ang malaking pagbabago sa atmosfera kumpara sa kalahating oras na nakalipas. Nariyan pa rin ang tensyon, ngunit hindi na ito isang tensyon na walang direksyon. Ito ay naging isang konsentrasyon sa pagtatrabaho na may malinaw na patutunguhan. Inaayos ng kapitan ng eroplano ayon sa bagong vector, kinukumpirma ng co-pilot ang bawat datos na natatanggap mula sa Pilipinas. Ang boses sa radyo ay nanatiling kalmado, walang labis na salita. Ngunit bawat pangungusap ay tila naglalatag ng riles para sa aming eroplano patungo sa kaligtasan. Biglang nanahimik ang co-pilot bago lumapit sa radar screen. Nag-zoom in siya at bumulong, kakaiba. Agad na nagtanong ang kapitan, anong nangyayari? Ako rin ay automatikong lumapit. Sa screen, mayroong maraming tuldok na gumagalaw sa halos parehong direksyon. Noong una, inakala kong normal na trapiko lamang ito malapit sa isang malaking paliparan. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nakita ko rin ang nakita niya. Hindi lamang maraming eroplano ang naroroon, maraming eroplano ang hinihila patungo sa isang pinag-isang landas. Habang lalo kong pinagmamasdan, mas lalong nagiging malinaw. May mga nagmumula sa iba't ibang direksyon, may nasa iba't ibang altitude, at may ilan na ang paraan ng paglapit ay nagpapahiwatig na hindi sila mga regular na flight. Nagsimulang bilangin ng co-pilot ang mga ito. Habang nagbibilang siya, nagbabago ang kanyang ekspresyon. Hindi ako sumingit dahil nagsimula ko ng maintindihan na hindi kami ang nag-iisang eroplano na dumudulog sa Pilipinas ng gabing iyon. Ang unang pumasok sa isip ko ay hindi ginhawa, kundi pagkabigla. Kung maraming flight ang dumarating ng sabay-sabay, nangangahulugan na ang bigat na inaakala naming dinadala ng Pilipinas para sa amin ay maaaring mas malaki pa. At ang kasunod na tanong ay, paano nila hahawakan ang lahat ng ito, lalo na sa gabi at sa konteksto na maaaring iba't iba ang emergency ng bawat eroplano? Nakakita na ako ng ilang kaso kung saan ganito katindi ang trapiko sa himpapawid kahit sa mga paliparan sa Europa na kilala sa kanilang mataas na pamantayan. Kung may magkakasunod na emergency, ang karaniwang sumusunod ay mga holding order,
mahabang pila at komunikasyon na nagiging mas maigting at minsan ay mas matigas ayon sa bigat ng sitwasyon. Ngunit dito ako lalong nagulat. Ang panig ng Pilipinas ay hindi nagpakita ng anumang senyales na hindi nila kontrolado ang sitwasyon. Ang mga bagong utos mula sa radyo ay dumarating ng regular, malinaw at magkakaugnay na parabang nagmumula sa isang pangkalahatang plano, hindi lamang paglutas ng problema ng paisa-isa. Ang aming eroplano ay itinalaga sa isang tiyak na altitude, bilis at punto ng pagpasok na angkop sa pangkalahatang pila. Habang sa radar, nakikita kong ang ibang mga tuldok ay gumagalaw din ayon sa pagkakasunod-sunod. Tinanong ng kapitan ang panig ng Pilipinas tungkol sa aming pwesto sa pila. Ang kanyang boses ay magalang pa rin ngunit may halong pag-uusisa dahil ito ay tungkol sa gasolina at tunay na panganib. Agad na sumagot ang Pilipinas na may kasamang eksaktong oras ng paglapag. Hindi kami ang una at hindi rin ang huli. Ngunit nasa isang posisyon kami na makakalapag sa loob ng ligtas na antas ng gasolina na tila naikalkula na nila. Ang sagot na iyon ay hindi lamang nagsabi kung kailan. Sinabi rin nito na nakikita ng kabilang panig ang buong larawan. Tumingin ako muli sa radar. Sa pagkakataong ito, ang aking pakiramdam ay nagbago mula sa anong nangyayari patungong paano nila ito ginagawa. Ang bawat tuldok sa screen ay hindi lamang isang simbolo ng eroplano. Ito ay kumakatawan sa buhay ng mga pasahero, mga tripulante, takot, mga partikular na problema, at magkakaibang natitirang oras ng bawat isa. Upang ayusin ang lahat ng ito, ng sabay-sabay, nang hindi nagiging kaguluhan, ay nangangailangan ng higit pa sa isang magaling na tao sa control tower. Kailangan itong maging isang sistema kung saan lahat ng panig ay nauunawaan ng iisang ritmo, mula sa himpapawid, sa lupa, hanggang sa mga desisyon sa harap ng sitwasyon. At dito ko nakita ang isang bagay na mas malalim kaysa sa bilis. Nakita ko ang karunungan ng isang mahusay na sistema, hindi isang sistemang nagmamadali sa lahat hanggang sa lahat ay magipit, kundi isang sistemang nagpapahintulot na maraming bagay ang mangyari nang sabay-sabay habang ang bawat bahagi ay nananatiling sapat na kalmado upang hindi magkamali. Sa ilang kultura ng trabaho, madalas na ipinagkakamali na ang malakas na boses ay nangangahulugang seryoso o ang mabilis na pagsasalita ay nangangahulugang mahusay. Ngunit sa frequency ng radyo ng Pilipinas ng gabing iyon, ang narinig ko ay ang kabaligtaran. Habang mas komplikado ang sitwasyon, mas kalmado ang boses. Habang mas mabigat ang mas maikli at mas malinaw ang mga utos, tila alam nila na ang takot ay mas mabilis kumalat sa pamamagitan ng tunog kaysa sa anupaman. Nagsimulang pumasok ang aming eroplano sa landing approach ayon sa ibinigay na pagkakasunod-sunod. Naramdaman ko ang bahagyang pagbabago ng direksyon sa pamamagitan ng pagtagilid ng katawan ng eroplano. Ang mga galaw na iyon ay napakabanayad, ngunit para sa isang taong matagal nang nasa eroplano tulad ko, malinaw na sinasabi nito na dinadala kami sa isang tumpak na proseso, hakbang-hakbang. Lumabas ako muli sa sabungan upang tingnan ang cabin. Ang mga pasahero ay nananatiling mas kalmado kaysa sa inaasahan. May mga batang nakatulog na muli. Ang aking mga nakababatang kasamahan ay patuloy na nagtatrabaho ng tahimik at may ritmo. Tiningnan ko ang tanawing iyon at nagtaka kung paano ang kapayapaan sa aming cabin ay sumasalamin sa kapayapaan ng sistema sa labas nang hindi na kailangang malaman ng mga pasahero ang lahat ng detalye. Nagsimula kong maintindihan ang isa pang aral. Ang emosyonal na katatagan ng mga tao sa isang krisis ay hindi lamang nagmumula sa mga salita ng pag-alo, kundi mula sa patuloy na senyales mula sa sistemang nakapaligid na mayroong kumokontrol. Maaaring hindi nakikita ng mga pasahero ang radar, hindi naririnig ang radyo, at hindi alam kung gaano karaming eroplano ang sabay-sabay na dumarating. Ngunit nararamdaman nila ito sa pamamagitan ng kalmadong kilos ng mga tripulante, sa hindi magulong takbo ng eroplano, sa komunikasyong hindi nagpapanik. Ito ang mga resulta ng isang mahusay na kontrol. At nang gabing iyon, ipinapakita ito ng Pilipinas sa amin ng live sa himpapawid. Bago bumalik sa aking pwesto para sa paghahanda sa paglapag, sumulyap ako muli sa sabungan. Hawak pa rin ng kapitan ang kontrol ng may matatag na kilos. Ang co-pilot ay patuloy na nagbabasa ng mga datos ayon sa proseso. At ako, ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay itinuturing ang Pilipinas bilang huling opsyon, ay nagsimulang makaramdam ng isang bagay na hindi ko inakalang mangyayari ng ganito kabilis, paggalang.
Hindi ang paghanga ng isang turista, hindi ang ginhawa ng isang nakaligtas, kundi ang paggalang sa isang bansang nagpatunay na ang kahinahunan ay hindi nangangahulugang kabagalan at ang pagiging magalang ay hindi nangangahulugang kahinaan. Sa kabaligtaran, sa isang gabing maraming bagay ang maaaring gumuho, ang kahinahunan ng mga Pilipino ay naging isang senyales ng mataas na antas ng kahandaan, sapat na kahandaan upang tanggapin ang maraming buhay, maraming problema, maraming eroplano, nang sabay-sabay nang hindi nawawala ang pagiging tao sa proseso. At alam ko agad na ang aking makikita pagkatapos nito, kapag dumapo na ang mga gulong sa lupa ng Pilipinas, ay hindi lamang ang pagtatapos ng isang emergency sa himpapawid. Ito ay magiging isa pang patunay na ang isang tunay na matatag na sistema ay dapat maging matatag sa parehong nang tumunog ang senyales para sa paghahanda sa paglapag. Bumalik ako sa aking pwesto na may damdaming ibang-iba sa dati. Hindi pa tuluyang nawala ang takot, ngunit napalitan na ito ng isang konsentrasyon na may direksyon. Sinuri ko muli ang aking seatbelt, tiningnan ang paligid ng kabin at nagbigay ng senyales sa bawat tripulante sa pamamagitan ng tingin. Hindi na namin kailangang magsalita ng marami. Alam ng lahat ang kanilang tungkulin. At sa pagkakataong ito, alam din naming mayroong isang sistema sa ibaba na naghihintay na sumalo sa amin. Ang eroplano ay dahan-dahang bumaba ng may katatagan, walang anumang di pangkaraniwang pag-uga na maaaring magdulot ng takot sa mga pasahero. Sumilip ako sa maliit na bintana sa may pinto at nakita ko ang mga ilaw ng paliparan ng Pilipinas na unti-unting lumalaki mula sa malalayong guhit ng liwanag patungo sa isang malinaw na istruktura. Ang runway, taxiway, at mga ilaw na gabay lahat ay kalmado at malinaw, tulad ng isang lugar na puspusang nagtatrabaho kahit hating gabi. Kakaiba ang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi lamang ito tuwa na makita ang lupa, kundi ang pakiramdam na ang lupang iyon ay handa na para sa amin bago pa man kami dumating. Ang pagdapo ng mga gulong sa runway ay matatag ngunit hindi marahas. Ang pagyanig ay normal na dumaloy sa katawan ng eroplano, ngunit ang mas malakas na yumanig sa akin ng gabing iyon ay ang kaisipan sa aking ulo. Nakalapag kami sa isang kontroladong kalagayan. Hindi sumabog sa sigawan ang mga pasahero tulad sa mga pelikula, walang hiyawan, walang gulat. Mayroon lamang mga mahahabang buntong hininga mula sa iba't ibang sulok ng cabin, ilang maikling palakpakan, at isang katahimikan na unti-unting nagbago ng kahulugan mula sa pag-aalala patungo sa ginhawa. Sinunod ko ang mga utos para sa mga proseso pagkatapos ng paglapag at nagsimulang suriin ang cabin. Halatang nagbago ang mga mukha ng maraming pasahero. May mga nagnitian ng walang imik. Isang matandang mag-asawa ang mas humigpit ang hawak sa kamay ng isa't isa. Ang batang kanina'y nag-aalala ay tahimik na sumandal sa balikat ng kanyang ina na para bang naramdaman ng kanyang katawan na tapos na ang panganib. Nginitian ko silang lahat ngunit hindi pa ako lubusang nagpakawala dahil alam kong maraming emergency ang hindi natatapos sa pagdapo ng mga gulong sa lupa. Ito ang panahon kung kailan ang katawan ng maraming tao ay nagsisimulang magpakita ng mga sintomas matapos ang matinding stress. Pumasok ang eroplano sa parking bay ng maayos. At ang unang nakita ko nang maghahanda ng buksan ang pinto ay isang bagay na nagpatahimik sa akin sandali. Ang mga ground staff ng Pilipinas ay hindi nakakalat o nagkakagulo. Sila ay nakaposisyon ng malinaw na para bang alam ng bawat isa kung sino ang susunod na gagawa at kung ano ang kanilang gagawin. Mayroong mga taga-ugnay para sa mga pasahero, isang espesyal na pangkat para sa mga nangangailangan ng tulong at mga mediko. Walang naguunahan, walang sigawang naguutos na hindi maintindihan. Lahat ay tila nasa iisang ritmo. Nang bumukas ang pinto, isang Pilipinong opisyal ang lumapit at bumati sa akin sa malinaw na Ingles. Ang kanyang boses ay magalang ngunit tiyak. Hindi siya nagsimula sa pagtatanong tungkol sa mga dokumento o hindi kinakailangang detalye. Itinanong niya agad ang pinakamahalaga. Saan ang mga pasaherong nangangailangan ng espesyal na tulong? Ilan ang matatanda, bata, o gumagamit ng wheelchair? At mayroon bang sinuman na sa tingin ng mga tripulante ay kailangang makita agad ng medical team? Ibinigay ko ang impormasyong nakalap ko. Tumango siya at agad sumagot, nakahanda na ang lahat ng team, kasama ang pagkakasunod-sunod ng pagbaba para hindi magkasikipan. Ang salitang nakahanda na mula sa kanya ay hindi lamang salitang pampalubag loob. Ito ay may bigat.
dahil lahat ng nakikita ko sa aking harapan ay sumusuporta sa kanyang sinabi. Sinimulan kong ayusin ang pagbaba ng mga pasahero at doon ko nakita ang isang bagay na lalong nagpabago sa aking pananaw tungkol sa kaayusan. Ang kaayusan dito ay hindi nagmumula sa malakas na utos o istriktong kontrol, kundi sa pag-aayos ng kapaligiran upang ang mga tao ay natural na sumunod. Ang mga nangangailangan ng tulong ay magalang na pinauna. Yumuko ang mga Pilipinong staff para makipag-usap sa mga bata sa kanilang antas, nagbigay ng tubig at maliliit na bagay para maramdaman nilang ligtas sila. Ang mga matatanda ay inalalayan ng hindi minamadali, hindi hinihila, hindi ipinaparamdam na sila ay pabigat. Ang mga gumagamit ng wheelchair ay agad na sinalubong ng halos walang puwang para sa kalituhan. Ang iba pang mga pasahero ay sumunod ng tahimik at maayos. Nakatayo ako sa may pinto, nagbibigay ng impormasyon, at biglang may isang pangungusap na naging napakalinaw sa aking isipan. Hindi kami kumokontrol ng isang pulutong. Ang sistema ang nagdadala sa bawat tao sa krisis ng may dignidad. Matapos bumaba ang karamihan sa mga pasahero, naramdaman kong biglang bumigat ang aking mga balikat. Tila ngayon lang naramdaman ng aking katawan ang pagod na pinigilan ko buong gabi. Ngunit bago pa man ako makapag-isip, may tumawag mula sa gitna ng eroplano. Isang nakababatang kasamahan ang tumawag sa akin. Ang kanyang boses ay pilit na kinokontrol ngunit nanginginig pa rin. Nang magmadali akong pumunta, nakita ko ang isang lalaking pasahero na nakasandal sa upuan, maputla ang mukha, pinagpapawisan at mabilis ang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at hindi siya makabuo ng buong pangungusap. Hindi siya nasaktan sa anumang pag-uga, ngunit ito ay isang sintomas na pamilyar sa akin. Ang reaksyon ng katawan pagkatapos ng matinding stress, kung kailan ang nervous system ay nagpapakawala ng lahat ng sabay-sabay. Lumuhod ako sa tabi niya, gamit ang pinakamabagal at pinakamababang boses na kaya ko, sinabihan siyang huminga kasabay ko. Sinubukan kong gawing simple ang ritmo dahil ang isang taong nagpapanik ay hindi kayang tumanggap ng mahahabang impormasyon. Sa isip ko, iniisip ko na ang mga susunod na hakbang ayon sa dati kong karanasan. Makipag-ugnayan sa ground staff, tumawag ng medical team, maghintay na umakyat sila para suriin, ibigay ang impormasyon ng pasahero at mag-ayos ng lugar para sa paglipat. Sa maraming bansa, ito ay maaaring tumagal ng mas matagal kaysa sa kayang tiisin ng pamilya ng pasyente. Ngunit ng gabing iyon, sa Pilipinas, hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin sa aking kasamahan nang bumukas muli ang pinto at dalawang mediko mula sa Pilipinas na may dalang mga pangunahing kagamitan ang umakyat. Natigilan ako sandali sa tanawing iyon. Hindi dahil hindi pa ako nakakita ng mga profesional na mediko, kundi dahil sa bilis at tamang-tamang pagdating nila. Hindi sila pumasok ng may gulat, walang ingay, walang sabay-sabay na tanong. Ang isa ay agad na sumuri sa pasahero, habang ang isa ay nakipag-ugnayan sa akin sa maikli at malinaw na Ingles. Tinatanong kung kailan nagsimula ang mga sintomas at kung mayroon kaming alam na anumang medical history. Kasabay nito, inayos niya ang espasyo sa paligid ng pasyente nang hindi nagdudulot ng labis na takot sa iba. Ibinigay ko ang lahat ng impormasyong mayroon ako. Tumango sila at nagpatuloy sa kanilang trabaho na para bang sanay na sila. Mabilis na inilagay ang oxygen mask. At ang pagsusuri sa pulso at reaksyon ay ginawa ng marahan ngunit tumpak. Ang lalaking pasahero ay nagsimulang huminga ng mas maayos. At ang napansin ko, kinausap siya ng mga Pilipinong mediko sa parehong tono na ginamit nila sa akin. Magalang, matatag, hindi siya minamadali na gumaling, kundi dahan-dahan siyang ginagabayan pabalik sa kontrol. Sa sandaling iyon, mas lalo kong naintindihan ang aral ng gabing ito. Ang isang mahusay na sistema ay hindi lamang mabilis. Alam din nito kung anong uri ng bilis ang hindi sumisira sa pagiging tao. Isang taong nasa kanyang pinakamahinang sandali ay hindi lamang nangangailangan ng tamang lunas, kailangan din niyang tratuhin ng may respeto. At ang team mula sa Pilipinas ng gabing iyon ay ginawa ang parehong bagay ng sabay-sabay, nang hindi ipinapangalandakan na gumagawa sila ng isang dakilang bagay. Habang inihahanda ang pasahero para ilipat mula sa eroplano, pinanood ko ang medical at ground teams na nagpapasahan ng tungkulin ng napakagaling. Naramdaman kong may uminit sa aking dibdib. Hindi lamang ginhawa na kami at ang aming mga pasahero ay ligtas.
kundi isang malalim na pasasalamat na sa isang gabing ipinaramdam sa amin ng maraming bahagi ng mundo na kami ay isang pabigat, ipinaramdam sa amin ng Pilipinas na kami ay mga taong karapat-dapat alagaan mula sa unang sandali na dumapo ang aming mga gulong sa kanilang lupa. At doon ako nagsimulang maniwala na ang aral ng gabing ito ay hindi natapos sa matagumpay na paglapag. Ito ay nagpapatuloy sa isang mas malalim na tanong: paano binibigyang kahulugan ng isang bansa ang salitang kahandaan? At kung ang sagot ng Pilipinas ay kahandaan na nagliligtas ng buhay habang pinapanatili ang dignidad ng isang tao, alam ko na ang pamantayan sa aking isipan ay muling isinusulat at hindi na ito babalik sa dati. Matapos mailipat ng ligtas ang lalaking pasahero na nakaranas ng panic attack, nanatili ako sandali sa gitnang pasilyo. Tila hindi pa nakakahabol ang aking katawan sa katotohanan. Buong gabi, napakabilis ng mga pangyayari para magkaroon ng oras na lubusang maramdaman ng lahat. Kami ay tumugon, nagdesisyon, nag-alaga sa emosyon ng iba, sumunod sa mga proseso, nagsalita kung kailan kailangan, at nanahimik kung kailan dapat. Ngunit nang ang huling pasahero ay naasikaso na at nagsimulang lumuwag ang cabin, naramdaman kong mas mabigat ang katahimikang ito kaysa noong nasa himpapawid kami. Dahil ito ang katahimikan pagkatapos makaligtas, at ang katawan ay wala ng dahilan para manatiling tensyonado. Ang parehong Pilipinong opisyal sa lupa ay lumapit sa akin. Nagsalita siya ng marahan, malinaw, at binigyan ako ng sapat na espasyo para mag-isip. Sinabi niya na mayroon ng inihandang lugar para sa mga tripulante at kapag natapos na namin ang aming mga panloob na proseso, maaari na kaming magpahinga. Hindi siya nagsalita na parang nagpapasa lamang ng isang gawain, kundi tulad ng isang taong nakakaalam na pagkatapos ng isang emergency, ang dapat alagaan ay hindi lamang ang eroplano o ang mga pasahero, kundi pati na rin ang mga taong kabubuhat lamang ng buong eroplano sa kanilang mga balikat. Tumingin ako sa aking mga nakababatang kasamahan. Ang ilan ay nakatayo pa rin ng tuwid ayon sa disiplina. Ang ilan ay pilit na ngumingiti, ngunit ang kanilang mga mata at bahagyang pagbaba ng kanilang mga balikat ay nagsasabi ng lahat. Tumango ako sa kanila at tinipon ang team para sa huling pagsusuri bago kami bumaba. Sa mga sandaling iyon, walang nagsabi ng salitang pagod. Kami ay mga tripulante. Sinanay kaming itago ang salitang iyon para sa huli. Ngunit nakita ko ito sa kanilang mas mabagal na pagkilos, sa kanilang mas malalim na paghinga, at sa katahimikan ng mga taong karaniwang pinakamaingay sa team. Sabay-sabay kaming umalis sa eroplano at dinala sa isang lugar na malapit sa paliparan. Habang naglalakbay, inisip kong isa lamang itong ordinaryong lounge o isang hotel na madali ang inihanda. Ngunit pagdating namin, alam kong muli akong nagkamali sa aking pag-iisip. Ang lugar ay hindi marangya, ngunit ito ay idinisenyo ng may malalim na pag-unawa sa mga taong kagagaling lamang sa matinding pressure. Ang ilaw ay hindi nakakasilaw, ang temperatura ay tamang-tama, at may mga sulok kung saan maaari kang umupo ng tahimik at mga lugar kung saan maaaring magsama-sama ang team nang hindi masikip. Mayroong malinis na mga tuwalya, maligamgam na tubig, at isang inuming herbal, isang mainit na salabat na may amoy ng luya na lumutang sa hangin. Walang mahabang paliwanag kung gaano sila kabuti. Isang Pilipinang staff ang marahang nag-angat ng kamay bilang pagbati at sinabing, "Alam naming napagod kayo ngayong gabi, magpahinga po muna kayo. Sabihin niyo lang kung may kailangan kayo." Napakasimple ng pangungusap na iyon, ngunit hindi ko alam kung bakit bigla itong nagpatigas ng aking lalamunan. Marahil dahil sa buong gabi, tinawag kami sa aming mga tungkulin at ito ang unang pagkakataon na may nagsalita sa amin na tila nakikita ang pagod ng tao bago ang kanilang papel. Mayroong mga maluluwag na damit na inihanda para sa amin. Hawak ko ang damit at tinitigan ang aking uniforme sandali. Ang unipormeng ito ang nagpatatag sa akin sa loob ng 13 taon. Ngunit nang pumasok ako sa silid-bihisan at nagsimulang tanggalin ang mga butones, naramdaman kong may tinatanggal akong higit pa sa tela. Tinatanggal ko ang isang pasanin na hindi ko namalayang dala-dala ko. Nang hubarin ko ang uniforme at magsuot ng komportableng damit, tila bahagyang lumambot ang aking katawan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin at halos hindi ko makilala ang babaeng nasa harap ko. Hindi siya ang tiwalang punong flight attendant, kundi isang taong kalalampas lang sa isa sa pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Paglabas ko, ang ilang kasamahan ay nakaupo ng tahimik, humihigop ng mainit na salabat.
Hindi madalas lumapit ang mga Pilipinong staff, ngunit hindi rin sila nawawala sa paningin. May naglalagay ng mainit na tubig, may nag-aalok ng mainit na lugaw at sabaw, at may mga prutas na nakahanda. Lahat ay simple ngunit tumutugma sa pangangailangan ng isang katawang pagod. Dito ako lalong naantig. Hindi lamang kami inalagaan ng Pilipinas noong kami ay isang emergency case pa. Matapos ang panganib, nagpatuloy ang kanilang pag-aalaga sa mga bagay na madalas nakakaligtaan. Ang hindi nakikitang pagod, ang tahimik na pagkabigla, at ang panginginig ng puso matapos ang lahat. Umupo ako. Hawak ang tasa ng mainit na inumin at hindi ko alam kung saan nagsimula. Ngunit kusa nang tumulo ang aking mga luha, hindi ito isang maingay na pag-iyak. Ito ay tahimik na mga luha na tila inilalabas ng aking katawan ang lahat ng kinimkim nito buong gabi. Sinubukan kong punasan ito, ngunit isang kasamahan ang nag-abot ng tissue at marahang hinawakan ang aking kamay. Nang gabing iyon, muli kong naintindihan na minsan, ang pinakamalalim na kabaitan ay hindi ang mahahabang salita ng pag-alo, kundi ang pananatili sa tabi mo nang hindi ka pinipilit na maging malakas. Habang tumatagal, napansin ko ang mga maliliit na detalye sa lugar, mga direksyon sa iba't ibang wika, sahig na hindi madulas, at mga upuang hindi magkakaharap para sa mga nagnanais ng privacy. Ang mga detalyeng ito ay nagsasabi sa akin na ang pag-aalagang ibinigay ng Pilipinas ay hindi lamang dahil sa kabaitan ng iisang tao, kundi ito ay pinag-isipan, idinisenyo, at ginawang isang sistema ng serbisyo sa panahon ng krisis. Narinig ko na ang salitang hospitality ng maraming beses sa konteksto ng turismo. Ngunit ng gabing iyon, nakita ko ito sa ibang dimensyon, isang dimensyon na hindi tungkol sa paghanga ng turista, kundi sa pagpapanatili ng kalusugang pangkaisipan ng isang tao matapos dumaan sa bingit ng kamatayan. Ang kahinahunan ng mga Pilipino ng gabing iyon ay bahagi ng kanilang kakayahang tiyakin na ang isang emergency system ay hindi sumisira sa tao habang nililigtas sila. At iyan ang nagpalalim pa sa aral ng gabing ito. Ang isang tunay na matatag na bansa ay hindi lamang may magandang teknolohiya o mabilis na pagpapasya. Ito ay isang bansang nakakaalam na pagkatapos mong iligtas ang isang buhay, kailangan mo ring tulungan ang taong iyon na bumalik sa kanyang sarili. Ang tunay na kahandaan ay hindi nagtatapos sa runway, nagpapatuloy ito hanggang sa isang tasa ng mainit na salabat, sa tamang liwanag ng ilaw, at sa maikling pangungusap na nagsasabi sa isang dayuhan, magpahinga po muna kayo. Nang gabing iyon, sa Pilipinas, hindi lamang ako nakakita ng isang mahusay na sistema. Nakita ko ang isang bansang inilagay ang kabaitan sa loob ng kanilang sistema. At kapag ang kabaitan ay naging bahagi ng sistema, hindi na lamang ito isang kahanga-hangang katangian. Ito ay nagiging isang pambansang lakas na nagliligtas sa katawan, takot at dignidad ng mga tao ng sabay-sabay. Ilang araw matapos makabalik sa Europa, nakaupo ako sa harap ng karaniwang emergency report na isinulat ko na nang hindi mabilang na beses. Parehong mga kahon, parehong mga paksa, parehong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matagal na nakatigil ang aking mga daliri sa keyboard dahil alam kong kung isusulat ko lamang ang tungkol sa makina, gasolina at mga proseso, halos lahat ng katotohanan ng gabing iyon ay mawawala. Kaya't sinimulan ko ang ulat sa isang pangungusap na hindi ko inakalang isusulat ko sa isang opisyal na dokumento. Ang nagligtas sa amin ay hindi lamang isang runway, kundi isang sistemang inihanda ng may kahinahunan at pagkatao ng bansang Pilipinas. Marami sa kumpanya ang nagbasa at nanahimik, may mga naniwala, may mga nag-alinlangan. Ngunit hindi ko sinubukang kumbinsihin sila sa pamamagitan ng emosyon. Ikinuwento ko ang mga katotohanan, ang katumpakan sa himpapawid, ang kahandaan sa lupa, ang pag-aalaga sa mga pasahero, at ang pagpapanumbalik sa mga tripulante pagkatapos ng krisis. Pagkatapos, sinabi ko sa aking mga nakababatang kasamahan, kung isang araw ay harapin ninyo ang pinakamadilim na gabi sa himpapawid, huwag lamang kayong maghanap ng mapaglalapagan. Maghanap kayo ng isang lugar na handang sumalo sa buhay ng tao. Mula ng gabing iyon, hindi lamang ang aking pag-iisip tungkol sa mga paliparan ang nagbago, kundi pati na rin ang paraan ko ng pagsukat sa halaga ng isang bansa. Dahil sa panahon ng krisis, ang pinakadakilang bagay ay hindi ang mga patalastas, kundi ang pagkilos ng may kahinahunan, paggalang, at nasa tamang oras tulad ng ipinakita sa akin ng Pilipinas
gamit ang sarili kong mga mata.